Good morning. Although we can pray and fast individually, these practices take on a whole new meaning when they are done in community. Collective prayer and fasting strengthens the church as one body. As the new year unfolds ahead of us, we will observe a 3-day church-wide reset prayer and fasting from January 27 to 29, Wednesday to Friday. At 8 p.m. every night, we will gather to pray as one body, as one church. On these dates, ministry activities, life groups, and journey group meetings will be on break to devote our time and energy in collective prayer. We will do this online as we are still unable to meet face-to-face. Our theme will be Enter Life, which talks about the kingdom of God. In the entirety of Jesus' ministry, talk about the kingdom and its nearness. He also invited people to enter into it. Let us explore what it means to live in the kingdom and how we can enter into a life of deeper intimacy and interaction with God. Once again, we invite you to join Reset and experience collective prayer and fasting with your CBCP family. Let's carry each other's burden, strengthen one another, and together enter into a deeper intimacy with God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa panimula po ng ating pagsamba sa araw na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang napakagandang sinabi ni Haring David sa Psalms 24 verse 8. Sinabi niya ho dito, sino ba itong dakilang hari? Si Yahweh, ang malakas at makapangyarihan. Si Yahweh, ang matagumpay sa labanan. Mga kapatid, anuman ang mga pinagdadaanan nyo sa buhay ngayon o kakaharapin, huwag po nating kaligtaan na ang ating Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang pinakamakapangyarihang hari. Tayo po ay magtiwala lamang sa Kanya. Atin pong purihin siya sa umagang ito. Awitan po natin siya. Teach me your ways, O Lord my God, and I will walk in your truth. Give me a totally undivided heart, that I may fear your Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way of your love. Teach me your ways, O Lord my God, and I will walk in your truth. Give me a totally undivided heart, that I may fear your name. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way. Purify my heart,
Cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way of your love. Purify my heart. Cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way. Purify my heart. Cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way of your love. Remove from me all that is standing in the way of your love. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but a toil He doth richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but it's best if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey.
Magandang umaga po sa lahat. Atin pong ipagpapatuloy ang ating serye na pinamagatang From Ruin to Glory. Ang pamagat po ng ating mensahe sa araw na to ay pinamagatang Ang Pinakamakapangyarihang Bansa sa Hinaharap. Mga kapatid, ninais mo rin ba na manirahan sa isang mayaman at makapangyarihang bansa? Bakit sa tingin ninyo, marami ang nagnanais na manirahan sa isang mayaman at makapangyarihang bansa? Alam niyo po, sa aking kabataan, hinangad ko rin po na manirahan dito. Sapagkat nais natin na magkaroon ng isang marangyang buhay at magkaroon ng seguridad ang ating kinabukasan. Kaya nga po marami ang nangingibang bansa, sila po ay nagmamigrate, nagsisilipat sa mga ito sapagkat upang mabigyan nila ng seguridad ang kanilang kinabukasan. Alam niyo ho, nung pinaghahandaan ko ang mensahe na to at aking sinaliksik, sino-sino nga ba ang mga bansang mayayaman at makapangyarihan sa panahong ito? Baka mabigla po kayo sa sasabihin ko. Isa ang bansang Israel sa mga makapangyarihang bansa sa buong mundo. Biruin niyo po, ang isang maliit na bansa na simlaki lamang ng Region 3 natin o ng Central Luzon ay kinikilala na isa sa mga makapangyarihan na bansa sa buong mundo. At ito pa ho yung mas nakakagulat. Alam niyo ho ba na ang bansang Israel ay magiging pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo? Paano mangyayari yun? Ibig mo bang sabihin, Pastor, na mas mahihigitan niya pa ang Amerika, ang Russia, o ang China, o ang Germany, o ang France? Parang napaka-imposible yata itong mangyari. Sapagkat sa sukatan pa lamang ng kanilang bansa, di hamak na mas malaki at mas malawak ang bansang Amerika o ang China. At kung pagkukunan lamang ng yaman, ay mas higit pa sa kanila. At hindi lang ho yun. Mas malaki pa ang kanilang populasyon kaysa sa bansang Israel. Paano natin masasabi na ang bansang Israel ay magiging pinakamakapangyarihang bansa sa hinaharap? Marahil kayo magtataka, bakit natin pinag-uusapan ang bansang Israel? Ano ang kinalaman nito sa buhay natin at sa magiging mensahe natin sa araw na ito? Mahalaga po para sa atin ang bansang Israel, sapagkat diyan po nagmula ang pundasyon ng ating pananampalataya sa Diyos. Dahil sa kanilang mga ninuno at sa kanilang kasaysayan, ay nagkaroon tayo ng tamang gabay patungkol sa totoong Diyos. Tsaka, huwag nating kakaligtaan na ang bansang Israel ay hindi lamang isang ordinaryong bansa na binuo ni Numan, kundi ito'y isang bansa na binuo at itinaguyod ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Abraham. Na kung saan sinabi ng Panginoong Diyos kay Abraham na sa iyo at sa iyong mga lahi, pagpapalain ko ang buong mundo. At ito ay nakasulat sa Genesis chapter 12 verses 3 at Genesis chapter 22 verse 18 at sa iba pa. Tandaan po natin na sa munting bansa na ito, pagpapalain ng Panginoong Diyos ang buong mundo. Huwag na huwag po nating kakalimutan yan. Ganyan po kahalaga ang bansang Israel. Kaya po, kailangan pagtuunang pansin natin ang bansa na ito. Dahil dito, magmumula ang pagpapala ng Panginoong Diyos.
At hindi lang po yun, ito po ang napakahalagang mensahe ng Biblia patungkol dito sa bansa na ito. Sapagkat sa bansang ito, itataguyod ng Panginoong Diyos ang pinakamakapangyarihang kaharian na walang hanggan. At ito ay kanyang ipinangako kay Haring David na sinabi niya, magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Kumbaga ang sinasabi ng Panginoon dito kay Haring David na sa kanyang lahi magmumula ang Kristo, ang Misaya na magtatatag ng pinakamakapangyarihang kaharian dito sa lupa. At itong kaharian na to ay tumutukoy sa kanyang kaharian mismo. Tama ang inyong narinig mga kapatid. Itataguyod ng Panginoong Diyos ang kanyang kaharian dito sa lupa. At isa ito sa mga inaabangan natin sa hinaharap. Ang pagdating ng kaharian ng Panginoon dito sa lupa gaya ng sa langit. At ang magiging kabisera nito ay ang Jerusalem. Alam po natin na ang Jerusalem ay ang kabisera ng bansang Israel. At ang lugar na to ay napakahalaga sapagkat dito matatagpuan ang kaharian ni Haring David at ang templo ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, sa bansang ito, itataguyod ng Panginoong Diyos ang kanyang kaharian. At ito ang sinasaad dito sa Zechariah chapter 2, verses 1 to 13. Kailangan malaman natin ito sapagkat malaki ang kinalaman nito sa ating buhay. Kailangan malaman natin kung ano ang gagawin ng Panginoong Diyos sa bansang Israel upang mabiyayaan ang buong bansa. Kailangan malaman natin ang kaharian ng Panginoon kung paano at kailan niya itataguyod ito. Atin pong basahin ang Zechariah chapter 2 verses 1 to 13. Ganito pong sinasabi dito. Tumingin ako sa itaas at nakita ko at narito ang isang lalaki na may panukat na pisi sa kanyang kamay. Nang magkagayoy, sinabi ko, saan ka pupunta? Sinabi niya sa akin, upang sukatin ang Jerusalem, upang tignan kung ano ang luwang at haba nito. At narito, ang anghel na nakipag-usap sa akin ay umalis. At isa pang anghel ang dumating upang salubungin siya. Sinabi sa kanya, tumakbo ka, sabihin mo sa binatang ito, ang Jerusalem ay titirhan na parang mga nayon na walang mga pader, dahil sa dami ng mga tao at hayop doon. Sapagkat ako ay magiging sa kanya'y isang pader na apoy sa palibot, sabi ng Panginoon. At ako'y magiging kaluwalhatian sa gitna niya. Tumakas kayo mula sa lupain ng hilaga, sapagkat ikinalat ko kayo na gaya ng apat na hangin ng kalangitan, sabi ng Panginoon. Tumakas ka na, Zion! Ikaw na naninirahang kasama ng anak ng babae ng Babylonia. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pagkatapos na suguin ako ng kanyang kaluwalhatian sa mga bansang nananamsam sa inyo, tunay na ang sumaling sa inyo ay sumasaling sa itim ng kanyang mata. Sapagkat narito, iwawagayway ko ang aking mga kamay sa kanila, at sila ay magiging samsam sa mga naglilingkod sa kanila. Inyong malalaman na ang Panginoon na mga hukbo ang nagsugo sa akin. Umawit ka at magalak, o anak na babae ng Zion, sapagkat narito ako'y dumating
at ako'y maninirahan sa gitna mo, sabi ng Panginoon. Maraming bansa ang sasama sa Panginoon sa araw na iyon, at magiging aking bayan. Ako'y maninirahan sa gitna mo, at iyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ang siyang nagsugo sa akin sa iyo. Mamanahin ng Panginoon ang Juda bilang bahagi niya sa banal na lupain, at muling pipiliin ang Jerusalem. Tumahimik kayong lahat ng tao sa harapan ng Panginoon, sapagkat siya'y bumangon na mula sa kanyang banal na tahanan. Sa talatang ating binasa kanina, may dalawang mahalagang bagay po ako na nais ibahagi sa inyo. Ang una sa mahalagang bagay na dapat nating malaman ay ang pinakamakapangyarihang bansa na ito ay pananahanan ng pinag-isang bayan ng Diyos. Atin pong basahin muli ang talata verses 1 to 5. Dito po makikita natin kung ano po ang gagawin ng Panginoong Diyos sa Jerusalem sa araw na iyon. Dito sinabi na may isang anghel na may dalang panukat para sukatin ang laki at ang lawak ng Jerusalem. At may isang anghel na nagsabi sa unang anghel na ang Jerusalem ay titirhan na parang mga nayon na walang pader dahil sa dami ng mga tao at hayop doon. Ulitin ko pong muli ang sinabi ng ikalawang anghel sapagkat mahalaga po ito. Ang Jerusalem ay titirhan na parang nayon na walang pader. Ano ang nais iparating ng mensahe na ito? Dito sinasabi ng ikalawang anghel na ang kaharian ng Panginoon na itataguyod sa Jerusalem ay isang napakalawak na kaharian na hindi kayang sukatin. Sapagkat ito ay pananahanan ng lahat ng mga mananampalataya sa Panginoong Diyos. Hindi lamang po ng mga mamamayang Israel, kundi maging ang ibang lahi ay mananahanan doon. Gaya na lamang po ng sinabi sa verse 11, maraming bansa ang sasama sa Panginoon sa araw na iyon at magiging aking bayan. Ibig pong sabihin, wala na pong mga Hentil o Hudyo. Lahat po ay magsasama-sama sa kaharian na yun. Maging yung mga pumanaw na po, sila po ay mabubuhay muli. Makakasama po natin sa lugar na iyon, sa kaharian ng Panginoong Diyos. Kung tayo po ay naniniwala at nagtitiwala sa Panginoong Diyos na si Jesucristo, magiging bahagi po tayo ng kaharian na iyon. Ang kaharian na itataguyod ng ating Panginoong Diyos. Napakaganda, hindi ho ba? Hindi lamang po sila, hindi lamang po para sa kanila. Ang kaharian ng Diyos ay para rin po sa atin. Alam niyo po, gaya po ng sinabi ko noon na nung kabataan ko, ako po ay naghahangad na manirahan sa mayaman at makapangyarihang bansa sapagkat nais ko magkaroon ng seguridad ang aking kinabukasan. Ngunit nung nakilala ko po ang ating Panginoong Diyos at ibinigay ko po sa Kanya ang aking buhay at nalaman ko lahat ng mga gagawin niya sa hinaharap, nagbago po ang aking hangarin sa aking buhay. Mas pinagtuunan ko na ng pansin ang kaharian ng Diyos. Aking ipinapamalita sa maraming tao ang tungkol sa kaharian na to. Ang kaharian na itataguyod ng Panginoong Diyos
sa hinaharap. At itong kaharian na to ay makapangyarihang kaharian. Gaya na lamang po ng sinabi ng ating Panginoong Diyos na sapagkat ako ay magiging kanilang pader na apoy na palibot. Ang ibig pong sabihin ng Panginoon na walang ninuman ang kayang mang-api o gumapi sa atin. Sapagkat tayo ay nasa pangangalaga ng makapangyarihang Panginoon. Ganun po makapangyarihan ang bansa na ito, ang kaharian na to, ang Diyos ang magiging pader. Tayo ay nasa kanyang pangangalaga. Gaya na lamang po ng mga tupa sa pangangalaga ng kordero. Ganun po ang magiging kinabukasan natin sa kaharian ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, sa panahon ngayon, tinatawag po tayo ng Panginoong Diyos na manumbalik sa Kanya. Ngayon po ay may mga pagtatawag na nangyayari sa buong mundo, sa iba't ibang panig ng mundo, na manumbalik na sa Kanya upang tayo ay maging bahagi ng Kanyang kaharian. Mga kapatid, kung tayo po ay nawalay sa presensya ng Panginoong Diyos dahil sa mga sakunang nangyari sa ating mga buhay, hinihikayat ko po kayo muli na manumbalik at magtiwala lamang sa Panginoong Diyos sapagkat ang ating kinabukasan ay may kasiguraduhan. Gaya ng sinasabi ng talatang ito, God prepares a place for us. May magandang lugar, may inihanda ang Panginoon na malawak na lugar para sa ating lahat na nagtitiwala sa Kanya. At ang lugar na ito ang pinakamakapangyarihang bansa sa hinaharap. Tayo po ay manumbalik at ikalat natin, ipamalitan natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, katrabaho, sa ating mga kapitbahay, ang magandang balita na ito. Ang kaharian ng Panginoon na itataguyod niya sa bansang Israel sa hinaharap. At lahat tayo ay magiging bahagi nito. Ang ikalawang mahalagang mensahe po na nais kong ibahagi sa inyo sa talatang ito ay papanahanan ito ng Panginoong Diyos. Gaya na lamang ng kanyang binanggit sa verse 10, umawit ka at magalak, o anak ng babae ng Zion, sapagkat narito ako'y dumarating at ako'y maninirahan sa gitna mo. Ang sinasabi po ng Panginoong Diyos dito ay siya po ay darating dito at mananahanan kasama ng mga tao. Maraming mga tao ang hindi sumasang-ayon dito. Sila po hindi naniniwala na ang banal na Diyos ay mananahanan kasama ang mga makasalanan ng tao. Ngunit wala pong imposible sa Diyos. At ito po ang magandang balita sapagkat ito po ay nangyari na. 2,000 na ang nakaraan. Dumating ang Panginoong Diyos dito sa lupa. Siya po ay nagkatawang tao at marami po ang nakasaksi sa Kanya. At siya po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang sinasabi na anak ni Abraham na magbibigay ng pagpapala sa buong mundo. Siya po ang sinasabi na anak ni David na magtataguyod ng makapangyarihang kaharian magpakailanman. At ito ay inilahad sa banal na kasulatan, sa bagong tipan. At ito ay pinatotoo ng isa sa kanyang mga disipulo. Sinabi sa John chapter 1 verse 14, nagkatawang tao ang salita at nanahanang kasama natin. Namasdan namin ang kanyang kaluwalhatian
ang kaluwalhatian ng bugtong anak ng Ama. Ang salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Sa makatuwid, sinasabi ng kanyang disipulo na si Juan, nasaksihan namin ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos sa Kanya. Siya nga ang anak ng Diyos. At marami ang patunay dito. Marami ang nakasaksi sa Kanyang buhay, sa Kanyang kapangyarihan. At hindi lang ho yun. Nasasaksihan natin hanggang ngayon ang paglago ng Kanyang kaharian. Maraming tao mula sa iba't ibang lahi, iba't ibang bansa ang nanunumbalik na ngayon sa Panginoong Diyos. Hindi lamang po ito nangyari sa nakaraan. Ang pagdating ng Panginoong Diyos dito sa lupa ay muling mangyayari sa hinaharap. At ito po ang sinasabi ng Zechariah chapter 2 verses 10 to 11 na talagang ang Panginoong Diyos ay muling darating. Sinabi niya sa verse 11, maraming bansa ang sasama sa Panginoon sa araw na iyon at magiging aking bayan. Ako'y maninirahan sa gitna mo at iyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ang siyang nagsugo sa akin sa iyo. Mamanahin ng Panginoon ang Juda bilang bahagi niya sa banal na lupain at muling pipiliin ang Jerusalem. Sa makatuwid, sinasabi po dito na babalik pong muli ang Panginoong Diyos dito sa lupa at kanyang itataguyod ang kanyang kaharian. At siya po ay makakasama natin, kasama ng iba pang mga lahi, maging ang mga taong pumanaw na ay muling mabubuhay at makakasama natin sa kaharian na ito. At ganito rin po ang naging pangitain ni Juan. Kung titignan po natin ang Revelation chapter 20 verses 4 to 6. Sinabi po sa verse 4 na sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Maghahari po ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Kasama po natin at ang mga taong namatay ay muling mabubuhay at maghahari din sa loob ng 1,000 taon. Pagbabasahin po natin ang verse 6, sinabi po dito na sila'y magiging pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ito po ang mangyayari sa hinaharap. Kaya mga kapatid, kung sa tingin mo ay iniwan ka ng Panginoon, na ang Panginoon ay wala sa buhay mo, na hindi mo nararamdaman ang kanyang presensya, nagkakamali po tayo. Sapagkat andyan po ang Panginoon sa atin. Andyan po ang presensya ng kanyang banal na espiritu. At ito po ang magandang balita. Siya po ay makakasama natin sa hinaharap. Gaya na po ng sinasabi dito. Siya po ay babalik muli. Siya po ay maghahari. Siya po ay makikita natin, makakasama natin ng harap-harapan. Tayo po ay maghahari kasama niya. At ang kanyang paghahari ay magkakaroon ng malawakang kapayapaan. At ito ang pinopropesiya, ang binabanggit pa ni Isaiah noon pa man, na sa pamamagitan ng kautusan niya, pagkakasunduin niya ang maraming bansa. Mga kapatid, ito po ang sinasabi dito na muling babalik ang ating Panginoong Diyos na si Jesucristo dito sa lupa. Kanyang itataguyod ang isang pinakamakapangyarihang kaharian sa bansang Israel. At ito ay pananahanan ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. At itong kaharian nito ay Kanyang pananahanan at paghaharian. Ito po ang mensahe natin sa araw na ito.
Tayo po ay manalangin. O Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe na to, sa araw na to. Na kami po ay naniniwala na kayo po ay paparito at muling mananahanan kasama namin. Itataguyod mo po ang isang ang pinakamakapangyarihang karian sa hinaharap, at ito ay matatagpuan sa bansang Israel. Kaya na lamang po ng inyong ipinangako na ito po ay magiging bansa ng lahat ng lahi na nagtitiwala sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami ay inyong tinawag at naging bahagi ng kaharian na ito. Salamat po, aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming pasasalamat at pagpupuri sa inyong pangalan na aming Panginoon Jesucristo.